araw, linggo, buwan, hanggang matapos ang taon nito, hanggang sa pumasok ang panibagong taon. Yan ay pagpapala galing sa inyo. Kasi lagi pong sariwa, laging bago ang inyong pagmamahal. Truly, your love, your faithfulness, your mercies are new every morning. And we thank you, Father, for creating us out of love. Hindi niyo po kami nilikha na out of selfish reasons. Kundi nilikha niyo kami dahil sa pagmamahal. Kaya kaya po namin magmahal. Kaya bayaan niyo po ngayon, turuan niyo po kami ng tunay na pagmamahal sa pamamagitan po ng pag-aantay ng tamang sandali o tamang panahon. Teach us, Lord, how to go with your timing, with your time, your kairos appointed time po. Yun po ang panalangin namin. Katagpo niyo yung bawat isa, Holy Spirit, enlighten our hearts, Lord, open our minds, Lord. Lawakan niyo pa po yung kakayahan namin umunawa. Hindi lang tandaan yung aming maririnig, kundi sa buhay. Yun ang aming panalangin. And may we continue to walk in step with you kasi lagi pong perfect ang timing ninyo. Yun po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Yan. So again, review lang. Ang Diyos po, meron siyang purpose sa bawat isa. Sabihin mo sa katabi mo, sa kanan, may purpose ng Diyos sa iyo. Yan. Sabihin mo sa katabi mo, nagsabi sa'yo, meron din sa iyo. So, wala pong tao na wala pong purpose ang Diyos. Lahat po tayo meron pong purpose ang Diyos sa buhay natin. Kaya tayo narito. Yung mga wala na po ngayon, hindi na natin kasama, mga mahal sa buhay, mga ka-churchmate, posibleng tapos na po yung panahon nila. Hanggang dyan na lang yung purpose mo, kapatid. So whether they have accomplished God's purpose, o lumipat, kaya lang hanggang ganito lang yung nila, yung panahon, kasi may panahon talaga, di ba, isa yan sa bagay na sure, may katapusan po yung ating panahon dito sa ating mundo. Dahil uuwi na tayo sa Panginoon, babalik na tayo. So I believe, up to now, February 22, 2026, God is still accomplishing His purpose sa atin. Kaya lang minsan hindi natin maintindihan. Bakit? Kasi hindi natin maintindihan yung kanyang timing. Hindi natin maintindihan yung kanyang ginagawa dahil iba yung nasa idea natin. Pwede ito yung gusto natin gawin, ito naman yung gusto ng Diyos sana na gawin natin. Yan. Kaya tignan natin, Ecclesiastes chapter 3, verse 9 to 11. Yan, balikan natin. Ito yung ating key verse, last part, part 1. Sabi rito, what does the worker gain from his toil? And again, bago ito, in-outline ng nagsulat ng Ecclesiastes, lahat ng bagay may panahon para dito. Panahon para magtanim, panahon para umani, panahon para ipanganak, panahon para mamatay, and so on. So lahat, may panahon. So kasama dito, the writer was emphasizing yung paggamit ng panahon. And that is verse 9, what does the worker gain from his toil? Dahil nga may panahon ng pagtatrabaho, panahon ng pagtatanim. Sabi niya, I have seen the burden God has laid on men. Yan. So pwede yung ayan yung tinakdang gawain sa atin. He has made everything, yan, in-emphasize ko, He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the hearts of men. Yet, they cannot fathom what God has done from the beginning to end. Yan. So makikita natin, lahat, ginawa ng Diyos ang lahat, mabuti sa kanyang takdang panahon. Everything is beautiful in its time. Sino nagagahan kanina? Taas ang kamay. Tinapay ba kinain mo o kanin? Kung tinapay yan, may takdang panahon para anihin yung trigo or wheat para gawing tinapay. At maging sa pag-bake, may time din yan, di ba? May timing din yan. Pag sumobra yung sa oven, ayan, yung ating pong baking queen, di ba, Ate Marites, pag sumobra yan, magiging tutong, magiging toasted na, magiging toasted. Pagka naman hindi tama yung panahon, napaagang inilabas, pudding, kasi hindi nabuo eh. So lahat maging ang kanin, di ba? Pag pinatay yung kalan na hindi pa niya tamang panahon, lugaw. O baka bigas, hindi pa siya kanin. Ngayon, pagka hindi naman siya pinatay dahil luto na, na siya, crispy na, tutong. So lahat meron, lahat. Maging sino nagkakape po? Ayan, nagkakape. Di ba? Maging ang kape, pag tumagal yan, hindi na masarap ang lasa. Ayun, may tamang panahon at sa kanyang tamang panahon, mabuti at maganda. Yan ang sinabi rito.
So, ngayon, makikita natin ang na-emphasize dito, lahat ng nangyayari sa buhay natin ay galing sa Diyos at lahat ng ito ay napakabuti sa kanilang takdang panahon. Okay, remember this, all events in our life. So, nag-aral ka, graduate ka, galing yan sa Diyos. Yung pagkakataon na yan. Sa mga mag-asawa po, kayo ay umibig, kinasal, beautiful yan sa kanyang takdang panahon. Okay? Sa mga naghahanap buhay naman, sa mga trabaho, na-promote ka after ilang taon na iyong paglilingkod. Again, beautiful yan in His time. So, itong panahon na ito, kung nasaan kayo ngayon, yan ang tinatawag na season ng buhay mo. Everyone say season. Yan, kung estudyante ka, you're in the season of studying and preparing. No, preparing for the craft na gusto ng Diyos para sa iyo. Hindi ko alam kung anong kurso mo. Ang kurso mo ba ay technical? Ang kurso mo ba ay liberal arts? Ang kurso mo ba ay ganito? Yan ang panahon mo. Okay? Sa mga young adults naman, anong panahon nyo? No? So yung mga nasa late 20s, saka mid 30s, yan yung high income earning years. No? Hanggang 40s. Di ba? Nakakatuwa nga ngayon nakakapag-travel na yung mga young pro, di ba? Di kagaya noon, nung panahon namin, Gen X. Pag nag-travel ng aeroplano, mayaman yan. Ngayon hindi, kaya nang i-afford, no? Kayang i-afford ng mga young pro. So they are good in His time. Now, good. Lahat ng bagay po, lahat ng event. At dahil po yung event na yan ay mabuti sa panahon ng Diyos, maganda na kung sinasabi natin na mahal natin ang Diyos, no? Sino rito nagmamahal sa Diyos? Taas ang kamay. Yan, kung mahal natin ang Diyos, pag-aralan o kailangan nating matutunan ano na mag-antay lagi sa kanyang itinakdang panahon. Ano ibig sabihin nun? Alam natin kailan po mananatili o kailan kikilos. Kailan sumasakit ang ulo natin? Sumasakit ang ulo natin pag kailangan ng kumilos, hindi kumikilos. Tapos, pag kailangan naman manatili, saka kumikilos, pinapangunahan ng Diyos. Okay? So, maintindihan natin na napakahalaga, it's very important for us to cooperate with God in His perfect timing. Yan. Pwede kasing maganda pa rin ang resulta, ang bunga, pinangunahan natin siya, pero isa lang ang tiyak ko. Pag pinangunahan natin ng Diyos, either pagod tayo, o ang dami nating pagdadaanan na ramdam natin. No? Ramdam natin ang hirap. No? Ramdam natin ang hirap. Kaya dito makikita natin, napakalaga that we trust God's perfect timing para hindi tayo magkaroon o makagawa ng maling desisyon na masakit minsan ang bunga. Okay? Masakit. Painful ang consequence. Kaya, di ba, nung huli kong sinermon nito, meron akong dalawang hinalimbawa na pinangunahan nila ang Diyos. Okay, hindi sila nakapag-antay, kaya ang nangyari ay nagkaroon ng consequence yung kanilang desisyon. Their decision, because they cannot wait for God's timing, they cannot wait for God's promises, yung pangako niya, to come to pass, pinangunahan na nila kasi nabagabag sila, kaya may mga consequence yung kanilang desisyon. At isa case in point dyan ay yung ginawa ni Sarah, na asawa ni Abraham, o Abraham pa siya noon. Okay? No, nangako ang Diyos na mula sa iyong lahi, pagpapalain ko ang ibang lahi. Tapos ano yung pangako ng Diyos? Tumingin ka sa langit. Bilangin mo yung bituin. Pag mabibilang mo yan, mabibilang mo yung lalabas sa iyong lahi. Kasi sinabi niya rin, ano? Kaya lang, ano na yung edad ni Abraham noon? Senior years na siya. Si Sarah, gano'n din, kaya natawa si Sarah. Sa edad ko bang ito, magkakaanak pa ba ako? Eh, nung panahon na yun, wala pa pong yung mga gatas, wala pang nido, yan, wala pang Enfapro. So ina-nurse po 'yon, ano? Ibe-breastfeed, kaya natawa siya. Siguro tinignan niya yung sarili niya. Senior na ako, magpapa-win pa ba ako? No? Magbe-breastfeed pa ba ako? At sinabi ng Diyos, bakit natawa si Sarah? Sinungaling pa si Sarah, hindi naman ako tumawa. Hindi, tumawa ka eh. Kaya ang pangalan ng anak niya ay Isaac. At Isaac tumawa. Yan. Pero ano yung istorya dito? Ang istorya dito kasi, hindi siya nakapag-antay dahil nakita niya na imposible, mukhang imposible. Kaya nakita niya yung kanyang katulong, si Hagar. Ito, bata pa.
Alam niyo, uso ngayon yun, di ba, yung tinatawag na surrogate mother. Sino nakakabasa o nakakanood ng ganon? Yung surrogacy. Ano yung surrogacy? Pagsasamahin po yung egg cells ng nanay sa yung sperm cell ng tatay doon sa isang sinapupunan. No? At doon mabubuo. No, ang mga kilalang ganyan, ba? Sila, alam ko itong sila Corina Sanchez, saka si Mar Rojas ng surrogacy yun. Sa kanila galing yung punla, pero ibang sinapupunan ang nagsilang. So yun ang naisip niya. Kaya noon pa lang uso na yung inisip na ni Sarah. Kaya lang hindi sa kanya galing yung punla, galing kay Hagar. Pero ano yung pwede natin matutunan doon? Ang pag-aantay po sa timing ng Diyos, nire-refine yung ating pananampalataya. Ibig sabihin, lalo niyang pinapadalisay, lalo niyang pinapa-effective, no? When we learn how to wait on the Lord, our faith is refined. Kasi talagang nababagabag na tayo eh. Pero dahil pinipili natin or we choose to decide, "Dear Lord, antayin ko yan." Kahit nakabado ako kasi alam ko timing niya perfect. Di ba nare-refine yung ating pananampalataya sa Kanya? Lalo tumitibay. Dito nakita ni Sarah na hopeless na eh. Tandaan na niya. Although si Abraham sigurado magkakaanak. Pero nakita niya yung kalagayan niya. No? Menopausal na. Way past menopausal years. Kaya talagang imposible. Yan ang departamento ng Diyos eh. No, kapatid, if your situation seems hopeless and impossible, kapatid, yan ang gustong-gusto ng Diyos. No, yung mga imposible. Diba? Naalala ko isang patuto, nakita ko si Ma'am Lena, naalala ko yung patuto niya nung siya ay board ba tawag doon, ma'am? Board yun, ano? Nakita niya, imposible na eh. Imposible ganito. And then, lo and behold, departamento ni Lord yun eh. Ano imposibleng ano kayo, ma-promote ka. Ito, sige. No, kahit siya, nababagabag siya sa performance siya sa board exam, the Lord intervened. Kaya kung kapatid, nababagabag ka, I'd like to remind you, no, sabihin mo sa sarili mo, cool lang. Bakit? God is in control. Para sa iyo yan, dahil sinabi ng Diyos yan, itinagda niya, no, siya ang bahala, gaya kay Sarah at Abraham. Kaya lang si Sarah, hindi yun yung nangyari. No? Pinangunahan na niya ang Diyos kasi nakita niya imposible. Mas nakumbinsi siya nung nakikita niya kesa doon sa tinanggap niya mula sa Diyos. Sad to say, no, the hopelessness of her situation far outweighed, no, God's promise to Abraham. Kaya pinangunahan niya. No, mas danaig yung kanyang pagkabalisa sa kalagayan. Nakikita niya kasi sa nararanasan niya eh. No? Di ba minsan ganun tayo, masyado tayong advanced thinker. Paano pag ganito? Diba ganun? Paano pag ganito? Paano pag ganito? Paano pag ganito? No? Kami, naalala ko nung nag-aaral pa kami, meron kaming grupo nun sa yung mga school paper, yung College Editors Guild. May time na nasara kami noon. So, nagplano kami kung paano gagawin para mabuksan ulit. So, ito yung plano, biglang, paano pag ganito? Sige, plan B. Paano pag ganito? Plan C. Paano pag ganito? Plan D. Ang daming plano, no? Scenario building. May isang ganun na we create scenarios. Paano pag hindi naganap yung inaasahan natin mula sa Diyos? Okay po yan. Kung, ito yung kung it's fine if it's the Lord's leading. Pero if the Lord's leading is stay and wait for my timing, stay and wait for my timing. That way, nire-repeat na po niya yung ating pananampalataya. Yan ang nangyari. Dahil hindi nakapag-antay si Sarah dahil nababalisa na siya. Katotohanan naman talaga. No? Truth to be told, talaga totoo naman. Kita mo siya. Tanda, lola na. And then, manganganak. Minsan sino nakakabasa ng fake news sa social media? Lola ng anak. Di ba? Minsan may mga fake news na gano'n. Siya gano'n. So, ang ginawa niya, dito, baka sa pamamagitan nitong katulong ko, kasambahay ko, dito tutuparin ng Diyos. So, pinangunahan niya. And lo and behold, hanggang ngayon po, we are still feeling the effect, the consequence of that decision. Kasi, trusting God's timing, iniingatan tayo para sa mga komplikasyon ng maling desisyon natin. Hanggang ngayon, ramdam natin yung komplikasyon noong desisyon ni Sarah na pinangunahan niya yung Diyos. Diba? Dalawang lahi ang nagtutunggali.
Di ba? Dalawang lahi. Yung lahi na galing kay Isaac at yung lahi na galing kay Ismael. Kasi yun yung pangalan ng anak, no, ni Hagar at ni Abraham. Pero tignan niyo yung katapatan ng Diyos. Pinagpala niya pa rin si Ismael kasi galing siya kay Abraham. Pero ang pangako niya kasi ay kay Abraham at kay Sarah, hindi kay Abraham at kay Hagar. No, tignan niyo kung gaano kabuti ang Diyos. Na pinangunahan niya pero inano pa din niya, pinanindigan pa rin. Yan. So dito maalala natin na huwag natin pangunahan ng Diyos. Anong panghawakan natin? Yung katotohanan ng salita niya. Kaya I suggest we read God's Word. Yung pong libro na kung saan nandoon yung salita niya, kung tawagin ay Bible, no? Scriptures, yan, andyan dyan po yung record ng katapatan ng Diyos para ipaalala sa atin. Kung nagawa ng Diyos dati yan, kaya niyang ulitin ngayon. No? Kasi hindi siya nagbabago. Kaya basahin po natin. No? Ngayon po papasok tayo ng Holy Week. Alam ko, nag-post po ako sa ating GC nang babasahin natin hanggang sa dumating yung Holy Week. Basahin po natin para magkaroon ng bagong ano sa atin, bagong appreciation yung Holy Week. Okay? Basahin natin so that pagka nababalisa tayo, matututo tayo, hindi Lord, timing nyo pa rin ang masusunod. And I will live by the truth, hindi yung truth ng aking circumstance. Kasi may katotohanan naman talaga yung kalagayan natin, di ba? Yung kalagayan ni Sarah na may katotohanan naman talaga, imposible ng mga anak. Kaya lang, mas makapangyarihan po yung katotohanan ng pangako ng Diyos. Na sa inyong dalawa, Abraham at Sarah, sa inyo manggagaling ang lahi na pagpapalain ng ibang lahi. Yan. And dito makikita natin, napakahalaga po that we respond with the truth of God's Word, hindi sa katotohanan ng circumstance natin. Kaya nga maganda, yung memorize verses, kung gusto nyo po, kung ano yung pinangahawakan nyo. No? Kagabi, nagsalita kami ni Ate Len salamat po sa mga nag-pray sa Antipolo United Methodist Church. No, isang tanong doon sa mga couple, ano yung favorite verse, life verse? Ako nung paisip, yung ano sabi, si Ate Len, kabisado niya yung life verse ko. Hindi life verse ko yan. Ano yan? Ministerial verse ko yan, John 9:4. So nag-isip ako, ano nga ba life verse ko? Life verse ko pala, you are the light of the world. No? You are salt and light. Maging asin at liwanag ka. At yun ang ginagawa ko for 20 years bilang pastor. No, I shine God's light, hindi light ko. No? And I also serve as a salt. Yan. So yun, kaya every time na may gagawin ako, nagiging salt pa ba ako na effective or nagiging maliwanag pa ba ako? Kaya mahalaga that we hold on to something, no? Something from God's Word. Dito makikita natin, i-refine niya yung ating pananampalataya. Therefore, magtiwala tayo sa perfect timing ni Lord. Bawas kabalisahan. Okay? Trusting God's perfect timing relieves us from anxiety. From the truth of our circumstance. Hindi ko alam ang kalagayan mo, kapatid. Gaya ngayon, alam ko, oras ni peligro na ngayon. Bakit? Kasi ilang araw pa bago magkatapusan, buti na lang hanggang 28 lang ang February. Sino masaya hanggang 28 lang? Di ba? Nagtaas ang kamay, mga oras ni peligro yung nagtaas ang kamay. Buti na lang, maaga ng 2 araw yung sweldo. Sigurado maaga pa yun kasi 28 Sabado, so Biyernes, so 27 pa lang, may sweldo na, palakpakan natin ng Panginoon, no? So, ganun may timing talaga siya. At sa akin, share ko sa inyo, time and time again, God showed. May time na pinangunahan ko siya, pero dumating pa rin yung kanyang tulong. As if to remind me, kita mo na? As if to encourage me, susunod, magantay ka. Susunod magantay. Kaya ngayon, pag nababalisa na ako, oras si Pinig, Lord, alam ko Lord, tinaguyod niyo ako last time eh. Doon sa pinaka hindi ko inaasahan na panggagalingan. No, kaya tandaan niyo yan, kung paano kayo tinataguyod ng Diyos, kaya niyang ulitin yan. Ang punto dyan, we trust God's perfect timing para bawas anxiety. Okay? Pangalawa, so Abraham at Sarah, pinangunahan si Lord. Okay? Pero tinupad pa rin ni Lord, may consequence. Okay? Pangalawa, dito tayo nagtapos noon, God's perfect timing reinforces our faithfulness to Him. Tingnan niyo, magkakadugtong yan. Dahil ni-refine niya yung ating
pananampalataya, tumitibay yung ating katapatan sa Kanya. Sabihin nyo nga, tumitibay. Yung ating faithfulness. Yan. So kanina matuto tayo magtiwala kahit na ano yung kondisyon natin. Dito naman, matutong magtiwala sa kabila ng mga nakikita natin o hindi nakikita. Dito naman, may hindi nakita, no? Kaya pinangunahan na naman nila ang Diyos. At yan, makikita natin sa storya ng mga Israelite. Umakyat si Moses sa bundok, no? Sa Sinai para kunin yung kautusan. Kaya lang medyo natagalan siyang bumaba. Nag-alala na yung mga Israelita. Sabi nila, bababa pa ba yan? So sinabi nila sa kapatid ni Moses, gawa mo nga kami ng Diyos na sasambahin namin. Sige, ito naman si Aaron, nagpadala sa sigaw ng mga kongregasyon. Sige, akin na yung mga hikaw, singsing, kwintas. At tinunaw niya, ginawa niya pong golden calf, gintong baka. Tapos sinabi niya, ito yung inyong Diyos, ang nagpalaya sa inyo sa Ehipto. So pinalitan nila. Mga kapatid, when we don't go by God's perfect timing, we replace God. No, may tendency na palitan natin siya sa buhay natin. At yun yung nangyari dito. No, their impatience kay Moses na bababa, dala-dala yung salita ng Diyos sa kanila para mag-guide sa kanila sa promised land. Yung kanilang impatience led them to believe wala na ang Diyos, wala na yung lingkod ng Diyos. Kaya kailangan nilang humanap ng papalit. Di ba ganun minsan? Again, sabi ni Pastor, trust God's timing. Kasi nare-refine yung faith, so nag-antay tayo. Medyo matagal. Okay, papalitan natin ngayon si Lord. Paano natin siya pinapalitan? Hanap tayo ng mautangan. Di ba? Hanap ng mautangan. O kaya kung di mautangan, hahanap ng ibang kakausapin. Yan. Okay? So, sa madaling salita, hahanap ng paraan. Again, walang masama doon. Nothing wrong with that. As long as that is God's direction. No, that is God's direction. Kasama po sa pinagpipray natin since last year, Lord, give us, Lord, a place of worship na accessible, comfortable, favorable, safe, may parking lot. Meron na po kami mga nakikita. Okay? Kung ako lang po masusunod, lipat na agad tayo, agad-agad. Kaya lang, wala pang go signal si Lord eh. Okay? And ito, this year, we will celebrate our 25th, alam niyo ba, silver anniversary na tayo this year. Yan, palapakan natin ang Panginoon doon. Kaya paghandaan na natin siya, even if February pa lang or March pa lang, kasi next week na pagkita natin, March na eh. No? Yun ang nareceive ko kay Lord na paghandaan niyo na, Marso pa lang. Kahit na yan ay 7 buwan pa ang layo, ngayon pa lang paghandaan niyo. Yun, malinaw na malinaw yun. Ngayon, alam niyo naman si Pastor, medyo pinapangunahan ni Sir, Lord, ito. Pero hindi Lord, ipe-present ko muna sa inyo in prayer. Ibababad po muna namin sa panalangin. Kaya panalangin po natin marami tayong mga ilalatag. Unang-una po kailangan natin ng mag-raise ng pondo para sa mga gagawin nating activity para sa ating 25th anniversary. At ang aming plano kasi, doon tayo sa isang lugar ulit, di ba? Sino na-bless last year? Na doon tayo sa Jasmine's event place. So, ang direction ngayon, dahil bongga, mas bongga yung lugar. Kasi nga, pasasalamat yun. No? Hindi sa pagyayabang, pasasalamat yun sa katapatan ng Diyos. And it comes with a tag price. Okay? So, yon. Kaya kailangan ilapit sa Diyos. Pero kaya lang, ganito mangyari. Pag wala pang nakita, papalitan na si Lord. Paano papalitan si Lord? Hanap tayo ng pwedeng masolisitan. Mga ganon, hindi. Hindi masama yun as long as God directs us to solicit. Di ba? So yan, ang ginawa nila, they replaced God with something tangible. Kailangan may nakikita. Pinalitan nila ang Diyos. At ito, ano yung pwede nating matutunan? Kaya lalo silang nagtagal, dahil dito eh. Actually, may mga namatay pa nga dito. So dito matututunan natin, we can learn. Ayaw na naman niya. Sige, pakiklik na nga. Yan na, yung pong kawalan ng pasensya o pag-aantay can lead to unfaithfulness to God. Hindi na sila tapat. Si Sarah, tapat pa rin sa Diyos. No? Mataro pa, kaya siya gumawa ng paraan. Gusto niya mangyari yung sinabi ng Diyos.
No, na dumami ang lahi ni Abraham. Kaya lang, ibang paraan. Dito naman, wala. Ibang Diyos na. No, kaya it leads to consequence. And faithfulness po in a relationship, decision yan. Decision po yan kung mag-aantay sila kay Moses o papalitan na nila. So nag-decide sila, hindi na siya bababa. Halika na, gumawa na tayo ng bago. So, tandaan natin in times of waiting upon the Lord, magde-decide tayo kung mananatili tayong tapat, mag-aantay tayo sa tamang timing ng Diyos. At maraming gagawin ng demonyo, ang kaaway ng Diyos, para tayo ay mabagabag, para tayo ay magdesisyon na taliwas doon sa kanyang timing. We decide contrary to God's timing. Kasi ang gusto natin yung timing natin. So remember, it's always our decision. Yung kay Sarah, decision yan Ito, yung sa Israel, decision yan Actually, decision ni Aaron yan Tingin ko, dapat na ginawa niya, teka muna, babalik siya. Babalik siya, makinig Kaya lang, nagpadala siya. Siguro dahil ang dami na nagka-clamor, kaya bumigay siya. Alam niyo, mapanganib yun, no? Side trip lang tayo ng konti. Mapanganib po yun. Sa panahon natin ngayon, ang dami ng tinatanggap na kaugalian na taliwas sa utos ng Diyos. Halimbawa, sa Paul po ito controversial ito. Sabi naman ng Diyos, di ba, love is universal. O bakit ayaw niyo ikasal ang parehong kasarian? Lalaki, babae. Di ba ngayon, maugong na yan di ba? Matter of fact, may mga churches po na bumibigay na kasi nga mukhang And last week yata yun, di ba, nag-mass wedding sa QC. May kinasal po yung mayor doon, kasama yung doon. Yung parehong kasarian, lalaki. No, even in noontime show, variety show, no? Gulat kami, doon sa isang segment nila, parehong lalaki, and then may isang araw naman, parehong babae. As if conditioning us, natanggapin nyo bakit marami nang tumatanggap? Mga kapatid, sa usapin ng pananampalataya, hindi porket marami ang tumatanggap, tama na yung mali. Tandaan niyo po yan Let's remember. Hindi porket tinatanggap na nakararami, yan na yung standard or norms. Tao ang gumagawa ng norms, pero kailangan hindi siya taliwas sa divine law. Hindi dapat taliwas. Okay? Na-imagine niyo po ba balang araw meron yata ako nabasa pinoprotesta yung teacher. Bakit yung teacher, raw siya, manok? Ang manok ba o wolf? Ganon. No, wolf. Kasi sa ibang bansa, ganon pwedeng, kung ano yung identity na gusto mo, hayop ba yan? Sabi ko, ganon, pinrotesta nga ng magulang kasi siya yung nag-handle ng ang ina-handle niya pang klase, parang preschool. So, ma-impress ko ng mga bata, pwede pala yun. Gusto ko, monkey na lang ako. So, tandaan natin na yung katapatan po, yung faithfulness, decision po yan sa relasyon natin sa Diyos. It's always a decision. Papalitan ba natin siya? Mananatili pa ba tayo sa Kanya kahit na hindi pa nangyayari yung gusto natin? Kahit na wala pang nangyayari sa tinanggap natin ng pangako, decision yan kung mananatili tayo sa Kanya. Okay? At matuto rin tayo sa nangyari sa Israel noon na ang katapatan po, nagbibigay ng perfect peace. Ito yung sinasabi ko pagka galing sa Diyos yan, walang kakabit na sabit o problema. Tingnan nyo, nagdiwang sila, may consequence, galit si Moses. Tapos, itong nabagabag ako, nung binabasa ko ulit siya sa Exodus, yung palang binasag na tablet ni Moses, yung binasag niya, iPad yata yun, o Samsung din, yung bato. Ang nagsulat mismo ng Diyos Basahin niyo pa yung Exodus, God Himself wrote the inscription doon sa bato. Sayang, binasag ni Moses dahil nagalit siya. So bumalik ulit siya na nag-share ang pinagsulat ng Diyos. Ikaw na magsulat niya, binasag mo siya na nagsulat. Walang peace. Nadamay tuloy yung lingkod ng Diyos. So makikita natin, saan ba natin ibinibigay yung tiwala natin? At pagsunod, pag wala pa tayong nakikita na tanda man lang. Gaya ng Israel ba, hahanap na ba tayo ng papalit ng Diyos? Okay, hahanap na ba tayo ng papalit?
ng pananampalataya natin. Sino ipapalitan natin? Doon na tayo mananampalataya. Okay? So, pwede ganon. Kasi wala pang katibayan ng pangako na nangyari. Diba? Normally po, yung unfaithfulness po, it is always the results of, impatience due to discomfort. Bumibigay ang tao pag hindi na siya komportable. Okay? Pag narinig natin yung salitang faithfulness, it is always equated with commitment. And kanina nga, nag-uusap kami sa likod, sabi ko doon kala Jackie, alam nyo, ang commitment kasi, talagang may kasamang inconvenience yan eh. Hindi ka lang committed dahil convenient sa yung sumunod o maging committed. Sabi nga doon sa isang pelikula, di ba? Sabi niya, di ba? Baliwala siya when it's convenient. Di ba? Baliwala ang tunay na pagkakaibigan pag convenient lang. Ganun din yung relasyon natin sa Diyos. Baliwala yung ating relasyon sa Kanya kung ang habol lang natin ay convenience. Okay? Kaya nga dito, hindi ko lang pinipreach dito yung prosperity na, magtiwala ka sa Diyos, pagpapalain ka. Tama naman. Okay? Pero hindi ako humihinto doon. Kasi may dadaanan din tayong mga pagsubok. No? So, mahal lang ba natin si Lord pag convenient? Susunod lang ba tayo pag convenient? Kasi may mga utos siya minsan mahirap sundin eh. Diba? So, yun. It's a test of convenience or inconvenience. Dito, inconvenient na sa kanila, hindi na makita si Moses eh. Kaya palitan na natin, hindi nga, gawa ka na ng Yun. So, sigurado lagi sila pag may nakikita. Mga kapatid, pagdating po sa pananampalataya, sabi nga sa Hebrews, di ba? Siya yung pananampalataya kahit hindi mo pa nakikita. Yan ang pwede natin matutunan. Kaya matuto tayo sa nangyari sa Exodus na matuto po tayo na, wala na naman, wala ko talaga itong clicker ko, na trusting God's perfect timing helps us overcome the discomfort of God's silence. Pag tahimik ang Diyos, minsan hindi tayo mapakali. Again, hindi porket tahimik ang Diyos, wala na ang Diyos sa buhay natin. Okay? There will be times when God is silent, pero that does not mean na wala na siya sa atin. No? Nawala na siya. Na iniwan na niya tayo, na pinabayaan na niya tayo, nandiyan pa rin siya. So napakalaga that we trust God's perfect timing to overcome the discomfort ng kanyang pananahimik. No? Minsan po tayo, no? Tahimik ang Diyos. Baka ibig sabihin nun, mag-antay tayo. Baka ibig sabihin nun, mag-pray pa tayo kung babaguhin na natin yung pinagpipray natin. Kasama yan eh. No? Kasi baka may iba siyang gusto para sa atin. So, yun. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon, dito tayo sa pangatlo. Pangatlo na pala to, no? Hindi ko napalitan yan. Number 3 na yan. Number 3, so kanina, it refines. Pangalawa, it reinforce. Pangatlo, God's perfect timing teaches full reliance. Okay, everyone say, full reliance. Ibig sabihin nito, todong umaasa sa Kanya. Okay, yung ating pag-asa nasa Kanya talaga. At yan ay galing po dito ang aralin dito galing sa 1 Samuel 13, 8-14. Okay, ano yung nangyari dito? Si Saul, na piniling hari, again, ang mga Israelita ay parang naulit yung nangyari sa kanila sa Exodus eh. Nainggit sila doon sa mga bayan sa tabi nila. May hari sila. Tayo wala tayong hari eh. Ang hari nila, Diyos eh. Diyos ang nag-uutos sa kanila. Diyos ang nakangalaga sa. Kaya lang, gusto nila, kagaya ng ibang mga bayan, maging kagaya din sila. Iba nga sila dapat eh, itinabi. So nag-request sila kay Samuel. Samuel, sabi mo naman kayo, gusto namin ng hari. Sabi ng Diyos, ganun. Again, pinalitan na naman siya. Kasi may gusto silang makita. Gusto nila may makita na hari. Ayaw nila nung, nasa isip lang namin. Kasi hindi nila nakikita ang Diyos. Pero nararamdaman nila ang Diyos through yung kanyang tulong. Diba? So, si Saul na nga yung hari. Pero nangyari kay Saul, may kalaban sila, mga Philistines eh. Kasi yun yung kailangan nilang lipulin para sa promised land. May time na nagkakagulo na, dapat maghahandog, si Samuel ang maghahandog. Alam nyo, ang pag-o-offering noon,
ang sacrifice, gawain lang ng pari. Okay? Priest lang. And Samuel is the priest. So hindi nakapag-antay si Saul. At yan yung story rito. Sige, papindot nga. Yan, sabi rito, he waited 7 days, the time set by Samuel, but Samuel did not come to Gilgal. Ano nangyari ngayon? And Saul's men began to scatter. No? Began to scatter. Nagulo sila. No? Nagulo. Began to scatter. So he said, bring me the burnt offering and the fellowship offerings. And Saul offered up the burnt offering. Nabagabag siya. Bakit? Kasi nakita dito, Saul's men began to scatter na nag-i-scatter na sila. Kaya anong ginawa niya? Yung gawain na hindi niya dapat gawin, kasi exclusive lang sa mga pare, anong ginawa niya? Siya na yung gumawa. Again, hindi na naman siya nakapag-antay. Again, naapektuhan na naman siya kasi nakita niya nag-scatter na yung mga tao. Natakot siya na baka iwanan siya ng kanyang mga kakampi. Kaya pinangunahan niya ang Diyos. Kaya tignan nyo, verse 10, just as he finished making the offering, Samuel arrived and Saul went out to greet him. Tignan nyo yung timing. Kung kailan niya pinakialaman, saka dumating ngayon yung dapat naman sa sacrifice. Mga kapatid, okay, God's perfect timing refines our faith and it reinforces our faith in Him, yung faithfulness natin sa kanila, to the point that we rely on Him. Sa Kanya tayo aasa lamang. Sa Kanya lamang tayo aasa. Sa madaling salita, pag tayo ay naging impatient, it brings fear that leads to a decision that pleases men rather than God. Okay, yung impatience ni Saul, ang nangyari tuloy, natakot siya. Dahil nag-i-scatter na yung mga tao, baka iwanan na siya ng kanyang mga tauhan eh. Okay? Kaya anong ginawa niya? Pinangunahan niya. Hindi niya dapat gawin yun eh. Okay? Hindi niya dapat gawin yun, pero pinangunahan na naman niya. Again, pinangunahan na naman. Okay? Dito makikita natin, magandang tanong na pagnilayan natin, paano naapektuhan ng ibang tao yung pagtitiwala natin sa Diyos? Kanina, sa Exodus, paano naapektuhan nung nakikita at hindi natin nakikita yung ating pananampalataya sa Diyos o pagtitiwala? Dito naman, paano tayo naapektuhan ng mga tao sa paligid natin? O dito, iiwan na siya ng mga tauhan niya dahil, wala pa ba si Samuel? Alam niyo kung bakit? Kasi kung aakyat po kayo, kung aakyat kayo sa 1 Samuel chapter 6, na nag-worship sila, bigla silang pinalibutan ng kaaway, nag-offer si Samuel, and then God intervened. Nakialam siya at natalo yung mga kalaban. Kaya yun ang inaasahan ng mga tao, wala pa si Samuel, tara, matatalo na tayo. Yun yung naalala nila. Yun yung naalala nila. Okay? Kaya ganun, paano tayo naapektuhan? Kapatid ikaw, paano ka naapektuhan? Dalawang bagay ang nakaka-apekto sa atin. Observation ko, and again, it is proven din, dalawa lang, either hiya, shame, or fear, takot. Sa ibang tao. Dahil nahihiya tayo lang yung kakaiba, bibigay na tayo. O dahil natatakot tayo sa sasabihin ng iba, bibigay na tayo. Okay? Naapektuhan na yung ating pagtitiwala sa Diyos, naapektuhan na yung ating aasa na ako sa Diyos. Yan. Subok na subok yan. Dahil yung iba, yun ang ginagawa. Sige na nga. Naniniwala ako na ang daming pumasok dito sa mga departamento natin na ngayon ay controversial sa Pilipinas. Naniniwala ako, mga nagsimula yung maayos eh. Kaya lang, they were pressured to give in. Kasi pag hindi sila bumigay, pag-iinitan sila. May kilala akong ganun eh. May gusto yung kanyang boss na pumirma siya ng procurement din. Ito construction company dito na malaki. Okay? Nung ayaw niya, kasi alam niya, mali pag in-audit, sabit siya eh. Siya yung pumirma. Alam niya ginawa, pag-iinitan siya, gagawa siya ng kaso. Okay? Kaya yung iba, natatakot, bibigay na. Bibigay na. Kaya ganun. So tayo, paano tayo naapektuhan ng ganun? Dito naapektuhan si Saul na baka iwan ako. But if our faith is strong, dahil na-refine, if our faith is reinforced, okay, dahil sa katapatan ng Diyos, kaya natin, kaya nating manatili kasi umaasa tayo sa Kanya.
Okay? 1 Samuel 13, ito. Dumating na si Saul, tinanong niya, "What have you done?" Saul replied, "When I saw that the men were scattering, and that you did not come in set time, at the Philistines were assembling," pinapalibutan na sila, "I thought now the Philistines will come down against me at Gilgal, and I have not sought the Lord's favor. So I felt compelled," sabi niya ganun, "to offer burnt offering." Yan, I was compelled to offer burnt offering. Ano sagot ni Samuel? "You acted foolishly," Samuel said. "You have not kept the command the Lord your God gave you. If you had, you would have established your kingdom over Israel for all time." Again, consequence. Ito yung consequence dahil nainip siya, dahil natakot siya. Ibig sabihin nito, hindi na-establish yung kanyang paghahari for all time. Ibig sabihin, pwedeng mawala sa kanya. Okay? Pwedeng mawala. Dito, when we are impatient, we tend to lose God's promise. Nawawala sa buhay natin. Kaya if we fully rely on the Lord, we'll learn how to wait on the Lord for His promise to come to pass. Yan. And when we fully obey the Lord, sabi rito, "Now your kingdom will not endure." Ayan na, naghanap na. Ano hinahanap ng Diyos? A man after His own heart and appointed him leader of His people. Bakit? Hindi mo kasi sinunod. Pinangunahan mo ang Diyos. Bumigay ka, mas nanaig sa'yo takot sa tao kaysa takot sa Diyos. Mga kapatid, kung meron man tayo matutunan dito, lagi nating timbangin, ano yung mas matimbang sa buhay natin? Fear of men or fear of the Lord? Okay? Takot sa tao, na mabaduy tayo. Natutuwa ako dito, may kwento rito si Kuya Mac sa akin nun dahil sa trabaho niya noon. Alam niyo naman, may mga katrabaho ka na Friday night, inom-inom, siya, alak, inom ng alak. Inom, bawal ba uminom? Alak, ayaw niya. Nasabi, "Ano ka ba?" Sabi sa kanya, "Bati ka ba? Bati ka umiinom?" Ganda. Ganda na sagot niya eh. Meron mga tayong kasama, bati Red Horse pa iniinom eh. Sabi niya gano'n. So hindi sukatan pala yung alak. Di ba? Yun yung isang sample. Kung ikaw hindi ka sigurado na lalaki ka, para patunayan ko, akin nga yan. Akin na yan, dalawa pa, gaganunin mo, no? Di ba? Yun takot sa tao, takot sa Diyos. Yung takot sa Diyos naman, anong takot ba yan? Ito yun, tandaan natin Yung takot sa Diyos po, it is defined as the fear of being away from Him. Malayo tayo sa Kanya. Hindi takot na maparusahan. Pero kasama na rin yun, yung takot na malayo tayo. Pag pinarusahan tayo, mapapalayo din eh. Okay? So yun, when we rely on the Lord, we can stand up kahit na tayo na lang yung naiiba. Tayo na lang naiiba. Sa akin, yun ang laging stand ko. I always take the opposing stand, lalo na pagtingin kong tama. Hindi po ako nahihiya, hindi ako natatakot na ako lang ang kakaiba pag alam kong yun ang tama. Pag yun ang tama, paninindigan ko po yan kahit na ako lang mag-isa. Kahit ako lang mag-isa. Yan. So ganun din, huwag tayo magpaano sa takot sa Diyos. And full reliance on God gives courage. Bibigyan tayo ng lakas ng loob niyan. Kasi hindi lang yan nakabase sa kung ilan yung umaayon sa atin. No? Sabi nga we set our mind to please an audience of one lagi. Ang Diyos lang. 1 Samuel, tignan niyo rito. Then Samuel took a suckling lamb and offered it. Ito yun burnt offering to the Lord. He cried out to the Lord on Israel's behalf, and the Lord answered him. Ito yun kaya yung mga tao, inaantay siya. While Samuel was sacrificing the burnt offering, Philistine drew near to engage Israel in battle. But that day the Lord thundered with loud thunder against the Philistines and threw them in such a panic that they were routed before the Israelites. Yan. So diyan makikita natin, okay? Makikita po natin yan. Binibigyan tayo ng lakas ng loob pag umaasa tayo. Dito, umaasa si Samuel. Kaya kung iba yan, teka mamaya na po ito Lord, lalaban muna kami. Hindi, inuna niya yun. Inuna niya yun. At tignan niyo, nakialaman Diyos. Nga lang, rumihistro sa isip ng mga Israelita yan, ang tagal ni Samuel, lagot kami. Hindi nila nakita na ang Diyos, tapat. Okay, tapat. And mga kapatid, full reliance on God's wisdom, on God's timing gives wisdom.
Ibibigay po yan ng talino. No, sabi nga ni James, sino ba sa inyo ang kailangan ng talino? Humingi sa Diyos at bibigyan niya. Kung umaasa tayo sa Diyos, humingi tayo sa Kanya ng wisdom. Para saan yung wisdom? Again, Lord, kikilos na ba ako o mananatili pa ako? Lord, aasahan ko na ba yung sarili kong lakas o kailangan na bang makialam din ako o kayo po? Ganun na mga kapatid, balanse. God will give us wisdom when to move and when not to move. Sample po dyan, John 7 verse 2 to 6. Tignan nyo dito. But when the Jewish feast of tabernacle was near, Jesus' brother said to him, "You ought to live here and go to Judea so that your disciples may see miracles you do." Para talagang ma-launch na yung iyong ministry. Anong sinagot ni Jesus? No one who wants to become a public figure acts in secret. Since you are doing these things, show yourself to the world. For even his own brothers did not believe in him. Ano yung sagot ni Jesus? Therefore, Jesus told them, "The right time for me has not yet come. For you, any time is right." Even Jesus knew, alam niya kung kailan siya lalabas para ipakita yung tanda, himala, at kababalaghan. Ibig sabihin niyan, mga kapatid, we trust God's perfect timing kasi bibigyan niyan tayo ng lakas ng loob para magdesisyon kahit na yung desisyon natin hindi popular. Tandaan po natin when we decide to be faithful to the Lord, you will make decisions that will be unpopular. Hindi popular. Kasi yung iba-iba yung ginagawa. Yung sample na lang, decision ko, hindi ako magpapakalamo sa alak, hindi ako iinom. Ayan, unpopular decision yan. Hindi ako manunood ng ganitong pelikula. Ayan, unpopular decision yan. Nag-aaya na yung mga barkada mo. No? Hindi ko bubulagin ang mata ko sa kakalaro ng video games. Ayan, ako nagkaya. Ano ko naman, ang badoy mo naman. Okay, kung maglalaro ko ng video, ang pinilala, ayoko yung video games yan. Bakit? Puro ka demonyohan ng character dyan. Okay? Anong bawal ng pastor? Minsan po, magtuturo ulit ako rito ng deliverance. No, kasi pwedeng entry point ng kaaway yan. Pero suffice it to say, when we trust God's perfect timing, lumalakas yung loob natin na mag-decide kahit na hindi po popular yung decision natin. Okay? Bago ko yun, ito. Uy, ikaw na lang ang walang jowa sa atin. Lahat ng barkada may jowa na. Kahit alam niya na hindi pa, dahil ang season ay season mag-aral, sige na nga. Kaya lang wala nang hindi ko gusto yung mga, basta sagutin mo na lang yan, magka-jowa ka lang. Di ba? Pagka hindi siya bumigay, unpopular, mabubuli, makakantsawan. Ako pa, naranasan ko na po yan 31 na si pastor nung nagka-girlfriend nung naligaw. Sabi ng isang kaibigan ko doon, sigurado ka ba babae gusto mo? Ha? Porkit walang ganun. Tignan niyo yung mindset na pag wala ka pang karelasyon na girlfriend o boyfriend, either lesbian o homosexual, ganun. Pero kung magpapabagabag po tayo, bibigay tayo. Again, trusting God's perfect timing, it will help us to rely on Him. Dear Lord, alam ko, meron kayong hinanda para sa akin. Ayan, at ang hinanda sa akin ay, ang pangalan po niya ay Ate Len. Ayan, buti na lang, nag-antay po ako. Ayan, at kayo rin mga mag-asawa, buti na lang, nag-antay ka kay Lord. Ayan, palakpakan natin ang Panginoon. At sa mga po dyan, na nag-aantay pa, antay ka pa lang. Bakit? Kung yan ang kalooban ni Lord, meron siyang hinahanda para sa iyo. Kaya, ihanda mo rin ang sarili mo para sa Kanya. Di ba? Unfair naman yun, hinahanda ni Lord yung ikaw, hindi ka handa para sa Kanya. Okay? Last but not the least, number 4. God's perfect timing prepares us to fulfill His purpose. Dito papunta lahat yun. Okay? So, nire-refine yung faith, nare-reinforce yung katapatan natin sa Kanya, tinuturuan tayong umasa sa Kanya. Bakit? Kasi kailangan gawin natin kung ano yung itinakda niya para sa buhay natin. At ang napakagandang halimbawa nito ay si Jesus sa Kanyang ministeryo. Okay? Mark chapter 1 verse 14 to 15.
Tignan nyo, after John was put in prison, Jesus went into Galilee proclaiming the good news of God. The time has come, he said, the kingdom of God is near, repent and believe the good news. Tignan nyo, the time has come. Ito na yung panahon. Ito na yung panahon. No, may panahon. Sabi mo nga, may panahon. Yan. Maging sa pag may timing, may timing. No? Kaya nga, di ba, hindi natin kailangan ng gimmick or what, may timing si Lord sa kanyang ministeryo. No? Nakikita natin, our season of waiting, pwede po yung season of preparing. Hinahanda tayo ng Diyos. Nung si Jesus, bago siya mag-ministry, di ba nagpabaptize siya sa kanyang pinsan? Ayaw siyang i-baptize ng pinsan niya. Sabi ng pinsan, hindi, dapat ako nga yung binabautismuhan eh. Sabi niya, hindi. Gawin lang natin ito para sa katuparan ng sinabi ng aking Ama sa Langit. Para matupad yung prophecy. Alam niyo yung timing. No? Hindi agad siya nag-preach. No? Ano pa? Ito pa yung halimbawa. Hindi siya bumigay doon sa tukso ni Satanas. Diba? 3 beses siyang tinukso or tinem. Alam niyo, kaya siya tinem para lumabas agad siya. Di ba pagka ginawa niyang tinapay yung bato, uy, yan na yata yung Messiah. Di ba pag nagpahulog siya, sinalo siya ng mga anghel, uy, yun na nga, siya na yung Messiah. Na-launch agad siya sa ministry, pero alam niya, hindi yun yung timing eh. Okay, tapos sinabi niya, bandang muli, o to, sige, lumuhod ka lang sa akin, lahat yan. O, di ba yan ang ano mo, hari ng mga hari, King of Kings. You're the King of Kings. O sige, shortcut natin. Ayan, sa'yo na lahat yan. Alam niya, hindi yun yung timing eh. Alam niya, may timing 3 years. No? 3 years siyang magmi-ministry. 3 years siyang magsi-circuit preaching. For 3 years, he will go about healing people. Go about what? Delivering people from the oppression of the enemy. Diba? Nagpalaya siya mula sa sa pagkakaalipin ng masasamang spirito. Timing. Sabi niyo nga, timing. And timing is a season of preparing. Yan, tingnan po natin dito sa, ayun na naman, pakipindot nga. Sabi niya, why were you searching for me? Ito yung nung bata siya. I think he was 12 or 15 then, nung nawala siya sa temple. So nakita siya sa temple, nakaupo, nakikipag-usap sa mga guro, nagtatanong, why were you searching for me? Didn't you know I had to be in my father's house? Alam niya kasi kung sino siya eh. But they did not understand what he was saying to them. Tapos, sige next. Next slide. Then he went down to Nazareth with them and was obedient to them. But his mother, tingnan niya, his mother treasured these things in her heart. He went down. Sumama pa rin siya. Kasi hindi pa niya panahon yun. Okay? Kung titignan niyo, 30 na siya. 30 years old na siya noong siya ay nag-ministry. Paano nangyari, Pastor? Ito yung sagot. Jesus grew in wisdom. Kaya siya yung pinakadakilang guro. And stature. Kaya malakas ang katawan niya. Diba? Naalala ko, nagkwekwentuhan kami nung team leader ng Operation Christmas Child, dyan, nung Biyernes. Bilang ko si Jesus, malamang matipon ang katawan nun eh. Bakit? Imagine mo, lag ang binubuhat mo, troso-troso. Kasi di ba, karpintero yung tatay niya? Oo nga, no? So, hinanda niya yung sarili niya, kaya kaya niyang buhatin yung krus. Alam niyo yung krus, hindi po yung gaya ng mga nagpipinitensya dyan, na ang nipis, makinis, troso po yun, lag. Magaspang, mabigat, mabigat. Yan yung mga tipong pag bumagyo, bumabagsak sa bahay, ganun kabigat. Hindi man ganun kalaki, mabigat. Kaya niya, paano niya nakaya? He grew in stature. Paano niya nagawa yung mga himala? Because he grew in favor with God and with men. Preparation. Mga kapatid, huwag tayong mainip. Huwag tayong mainip. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mainip. Kasi hinahanda ka ng Diyos. Sa mga singles dyan, huwag kayong mainip. Kasi may hinahanda ang Diyos para sa inyo at hinahanda rin kayo ng Diyos para doon. No? Side note lang tayo, usaping relasyon. Sabi nga ni Ate Len, hindi baling last trip, basta best seat. Diba? Yung iba kasi last trip na yan, kahit sapit ka na lang. Na-imagine nyo sa probinsya, nasa bubungan na yung mga tao, no? Kasi wala nang dadaan. Yung pala may dadaan pa. Hindi na baling last trip, basta nakaupo ka, maayos. Okay? So yan, wag mainip. Bakit? Hinahanda ka pa
ng Diyos. Again, case in point, naalala ko, yung kinikwento ko lagi, yung nanalo ng ilang million ba yun? Diba? And then binalikan nila yung nanalo sa Lotto, Sugal. Pagbalik nila after 3 or 5 years, ganun pa rin, mahirap na siya ulit. May mga bahay siya, walang kuryente. Bakit? Hindi siya handa, no, sa milyon. Hindi siya handa. So yan. Bakit po may mga teen pregnancy? Yung iba naman nagsasucceed, ano? Pero marami na nauwi sa hiwalayan, kaya single parent. Kasi hindi pa handa. Hindi pa handa sa relasyon. Hindi pa handa maging magulang. Okay, kaya mga anak, ayan, namamalimos, gano'n. Hindi handa. No? Waiting is season of preparation. It's season wherein God is preparing us for His purpose. Next. Sige. Next slide. Yan. Yung season of waiting po natin, it is also a season of protecting. Hinahanda tayo ng Diyos, pero pinoprotektahan din niya tayo sa kapahamakan. Yan. Kaya magtiwala tayo. Ito yung dahilan kaya kailangan natin magtiwala sa timing ni Lord. Kasi hinahanda niya tayo at iniingatan niya tayo. Case in point yan, Exodus chapter 13. Yan, tingnan niyo Exodus chapter 13. So pinabayaan na ng paraon ng Israel. Sige na nga, umalis na kayo. Namatay yung mga panganay namin eh. Ayan, sige. So dito, when Pharaoh let the people go, no, sabi rito, when Pharaoh let the people go, God did not lead them on the road through the Philistine country, though that was shorter. O imagine ha, hindi niya ito yung daan, kahit maikli, pinaikot niya. Medyo malayo yung ruta. Okay? Medyo malayo-layo yung ruta. Bakit? For God said, if they face war, they might change their mind. Okay? And return to Egypt. Mga kapatid, maraming nangyayari sa buhay natin na gano'n. Nagbago tayo, pero nung hindi nangyari yung gusto natin, balik na lang, no? Meron akong ganun eh, meron akong kinakaunselan na asawa. For some time, sinunod niya yung usap. Sige, at tingin ko pagbabago kailangan gawin para at tingin ko kailangan ganito po. Okay, good. And then lo and behold, nainip siya pagbago yung asawa niya, balik na lang siya sa dati, away na naman ang away. No, away na naman ang nainip eh. Dito, hindi kailangan ng shortcut. Kasi alam ng Diyos, yung shortcut, magpapahamak sa kanila, baka bumalik sila. No, baka bumalik sila. Kaya tingnan ninyo, no, next slide, verse 18. Saan sila dinala ng Diyos? So, God led the people around the desert towards the Red Sea. Sabi dyan, the Israelites went up out of Egypt armed for battle. Tingnan nyo, armas sila, no? May armas sila para lumaban, pero idinayo sila ng Diyos sa laban. Kasi baka ma-discourage sila, hindi pa sila handa. So iningatan sila. Kapatid, pag tayo umasa sa Diyos, magtiwala sa Kanya, hinahanda niya tayo, iniingatan niya tayo. At magpo-provide siya ng direksyon. Dito ka magpunta. Ito yung ligtas. Medyo mahaba yan, pero yung ligtas. No, ligtas. Naalala ko nung nag-mission kami sa Quezon 2 years ago. Humanap ng ruta yung head po ng Revival Mission that time, Pastor King Louie. Ito, mas maikli yung pagtawid natin ng dagat. Kasi malakas na yung alon eh. Magagaling tayo sa Aurora, sa Umiray. Then sa Umiray, mas mabilis kaysa kung magagaling tayo ng Infanta, mga 2 hanggang 3 oras na bangka. Again, malayo yung travel by land, pero safe by sea. So yun, ganun din po ang Diyos sa buhay natin. Okay, pwedeng matagal, pero iniingatan niya pala tayo. Saan niya tayo iniingatan? Sa, kamali. Iniingatan niya tayo masaktan, maling desisyon. Or iniingatan niya tayo sa sarili natin. Iniingatan kita sa sarili mo, baka magkamali ka ng desisyon eh. So, antay lang. No? Antay lang. Sabi sa katabi mo, antay lang. Mag-antay lang. And po dyan, as we end, tandaan po natin, trusting God's perfect timing. Magtiwala tayo sa perfect timing po niya, itadirect niya tayo at ihahanda niya tayo para magampanan po natin ang purpose sa buhay natin. Mga estudyante, gusto ko sabihin sa inyo, ano man ang kinukuha mo ngayong kurso, yan yung purpose ni Lord sa iyo.
Magtiwala ka lang sa timing ni Lord. Bakit? Gagamitin ka ni Lord dyan sa profession mong yan. Okay, yung profession mo yan, pwede nga ng iyong ministry muna hanggang tawagin kayo sa formal ministry. Kung hindi man, pwede dyan kanya gamitin. No, kung saan tayo naroon, yun yung ating mission field. Ang punto nito, matuto po tayong magtiwala sa timing ng Diyos. At dahil po dyan, let's close po. Tandaan natin, ang totoong pagmamahal sa Diyos, kayang mag-antay. Sabi mga true love waits. So mag-antay tayo sa Panginoon. Bakit? Kasi yung perfect timing niya, next slide, yung perfect timing niya, sige next slide. Yan, yung perfect timing ng Diyos, nire-refine yung ating faith. Yung perfect timing ni Lord, nire-reinforce yung faithfulness natin, yung katapatan niya, yung perfect timing ni Lord, tinuturuan tayong maging reliant sa Kanya, umasa, at yung Kanya pong perfect timing, hinahanda niya tayo para ma-fulfill yung Kanyang purpose sa buhay natin. Kaya again, sagutin natin itong tanong na to. May mga sandali na pinapangunahan natin ng Diyos eh. Okay, ako po, aaminin ko, may time na napapangunahan ko ang Diyos. At minsan, hindi pa lang minsan, lagi, may consequence. May consequence. Nadadagdagan yung, kumbaga, imbis na napadali, nadadagdagan yung gagawin. Dahil pinangunahan ko. Kaya ngayon, pag-isipan natin, ano kaya yung nangyayari sa buhay natin na nagiging dahilan para pangunahan natin ng Diyos? At ano yung dahilan? Kaya hirap tayong magtiwala sa timing niya. Sige, next slide. Yung dalawang tanong. Ano yung dahilan? At hirap tayo sa timing niya. Yan yung gusto ko pong pagnilaya nyo, ipapasa ko pa rin po yan sa inyo sa Connect Guide. Pero sa ngayon po, pag-isipan po natin yan. Ang punto nito, mahal mo ang Diyos, matutong mag-antay sa Kanyang timing. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Tayo lahat. And let's pray. Let's pray. Manalangin tayo. Father, we come before you asking for forgiveness. At times, Lord, na nagkulang kami ng pagtitiwala. At times, Lord, na naging impatient po kami. Lord, nagkulang kami ng pagtitiwala shown by our impatience, Lord. Yung aming kawalan na pag-aantay sa tamang panahon na galing sa inyo. Your kairos. Kasi gusto po namin yung aming chronos time, ang masunod. Gusto po namin yung pong convenience namin ang maranasan namin. Kaya po, sa ngayon po, hiningi po namin ang inyong paglilinis, hiningi namin ang bagong simula, bagong panimula ng pag-asa sa inyo. A new start, Lord God, of reliance to you. A new start of refinement of faith. A new start of reinforcement of faithfulness sa inyo. A fresh start, Lord God, of fully relying on your faithfulness sa buhay namin. A fresh start, Lord God, so that we can fulfill your purpose sa buhay namin. Kaya ngayon po, Lord, I commit to you everyone here na naririto. Lahat po, Lord, maging sa Team Replay din po, we commit everyone to you, Lord God, that we hold on to your promises for it to come to pass. Mangyayari po yan sa takdang panahon. Hindi siya mauuna at hindi rin siya madidelay. Lord God, ang hiningi po namin, Lord, teach us, Lord, to do the right thing while waiting. To make the right decisions while waiting, Lord God. To have thoughts, Lord, that are pleasing to you while waiting, Lord God. Sanctify us, Lord God, spirit, soul, and body, Lord. Bayaan niyo po, Lord, na lahat po yun naka-align, Lord, sa inyong puso, sa aming pag-aantay. Hindi namin kayo pangungunahan. At hindi rin po namin kayo papabayaan, maiwan kami. Lagi kaming lalakad, kasama po kayo, kasabay kayo. Kasabay kayo. Kasabay po kayo. Lord God. Kaya kung kailangan po namin medyo bilisan ang lakad namin, turo niyo po kung kailan namin bibilisan. At kung kailan po namin dapat manatili, turo niyo po kung kailan kami dapat manatili at sumunod naman din. Lord. Punto po niyan, help us, Lord God, to show our true love to you by learning to wait on your perfect timing, Lord God. Kasi perfect timing ninyo, Lord God, wala pong kakabit, Lord God, na trouble yan. Salamat po, Panginoon, we commit everyone to you, Lord. Kung meron silang inaasahan na matagal na pinagpipray, we
You just declare, Lord God, I agree, yes and amen. Mangyayari po yan dahil tinakda niyo po. Panalangin ko lang po, matuto po kami umasa, hawakan ng inyong pangako at magantay sa tamang panahon ninyo. Yun po ang aming inaasama, tinatanggap. Kapatid, may ginagawa ang Diyos sa matagal mo lang inaasam, hawakan mo lang. Manatili ka lang tapat sa Kanya. Manatili ka lang tapat sa Kanya. Lord, open doors that is being shut by the enemy. Meron pong pinto na sinasara ang kaaway, ayaw buksan. Sa pangalan ni Jesus ngayon, Lord, dinideclare ko mabuksan yung pinto na yun. Promotion ba yan? Lord God, yan ba ay Lord God, pagpabago ng kalagayan? Lord God, ano man po yung pintuan na yan na pinipilit isara ng kaaway, buksan ngayon sa pangalan ni Jesus. Lord, if there's any rain, Lord, ulan, pag-ulan ng inyong kasagutan, pagpapala sa bawat isa, Lord God, na hinahijack ng kaaway, sa pangalan ni Jesus, let it be released right now, in Jesus' name, right now. Iparanas niyo po sa bawat isa. Paranas niyo sa bawat isa, Lord, na kayo ang Diyos na tapat, and your timing is always perfect. Your timing is always perfect. As natin mga kamay na ganyan, seek to receive. Lord, we receive the rain of your promises, the rain, Lord, of fulfillment. Tinatanggap po namin, Lord, yung pag-ulan ng katuparan ng inyong mga pangako sa buhay namin. At sa mga darating ng mga linggo, Lord God, ipapatotoo namin itong mga katuparan na ito, itong mga sagot sa aming mga panalangin. Turuan niyo po kaming manatili. Turuan niyo po kaming manatili, huwag mabahala, Lord, sa nakikita namin. Tulungan niyo kaming manatili, huwag mabahala, Lord, sa opinyon ng ibang tao laban sa amin. Tulungan niyo po kaming manatili, Lord God, manatili. Kahit wala pa kaming nakikita na ebidensya, tulungan niyo kaming manatiling tapat, Lord God. At sa katuparan po ng inyong pangako, turuan niyo po kami, Lord God, na gawin ang yung kalooban niyo sa buhay namin. Yan ang tinatanggap po namin. Tanggapin mo yan, kapatid. Tanggapin mo yan sa iyong pag-aaral. Tanggapin mo yan sa iyong hanap buhay. Tanggapin mo yan sa iyong negosyo. Tanggapin mo yan sa iyong relasyon. Tanggapin mo yan sa iyong buhay, sa iyong pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 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 God bless po. Again, sabihin natin, God's timing is perfect. Perfect po lagi yan. Amen. God bless po. We'll
state, God, ng buhay ngayon, magkakaiba ng state, financially, personal life, God, state ng relationship namin ngayon. And Lord, from this, kung nasaan man kami ngayon, yung point ng life namin ngayon, Lord, I just pray, Lord, show us, God, the next step, Lord, na pag-uwi namin, God, Lord, you will show us yung next step, God. And Lord, I pray, God, and if you've got any doubt, God, kapag naririnig nila yung voice mo, God, na Lord, I pray, God, na silence mo yung mga hindi truth, God, yung mga hindi katotohanan, yung mga hindi boses mo, Lord, just pray, Lord, na increase mo yung sensitivity ng bawat isa, God, na marinig ka, Lord, marinig yung tinig mo this week, Lord, sa bawat desisyon, God, na gagawin namin. And thank you, Lord, God, na we can always, God, depend on you. Thank you, Lord. Ayan, bago po tayo magbigay ng offering, ay ihulog po muna natin ang ating offering bago natin ipag-pray. Ayan, hallelujah. Yes, God, Panginoon, patuloy kami po Diyos na nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Lord, kayo po yung firm foundation, O God. Kaya Lord, salamat, Panginoon, O Diyos, na patuloy na ipinapaunawa mo sa amin, O Diyos, ang kahalagahan, Lord, ng foundation, O God. Kaya Lord, salamat, Panginoon, O Diyos, dahil tunay kang nandyan, Lord. Patuloy na nagpapaalala sa amin, Panginoon, na Lord, ang mga binhing ito, O Diyos, O God, dalangin namin, Panginoon, na bubunga ito, Panginoon, lalago, O Diyos, O God. Lord, ang mga kamay na naghulog ngayon, Panginoon, dalangin ko po, O Diyos, na patuloy mong pagpalain, Lord God. Ibabalik ko po ng siksik, libling, at umaapaw, Lord, dahil alam mo, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isa, O Diyos, O God. Kaya, Lord, patuloy kaming magtitiwala sa inyo, Panginoon, na Lord, aapaw at yung blessing mo, O Diyos, sa bawat isa aming Ama. Lord, maging sa church na ito, Panginoon, Lord, yung mga mensahe mo, Panginoon, O God, patuloy na matatak sa aming puso't isipan, O God, na Lord, ikaw lang ang pinag-uulan ng lahat. Kaya maraming salamat po, Diyos, sa iyo ang papuri, pagsamba at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Ayan. Magkakador po ang mga kababaihan, mga youth. Mga yung pupunta sa Labstra, gather po kayo, pag-usapan nyo paano yun sa Sabado. Wala po yung my birthday ngayon, next month na. Pero pinapray na po last year. Yung mga God my bless po birthday. sa lahat. Ayan, God bless po. Mamaya po pupunta kami sa wake ng kapatid ni Kuya Mike Basulgan. Kung may gusto pong pumunta, magme-memorial service po mamaya. Tanongin na lang po kay Ma'am Lena kung saan po yun. Okay, so mamaya hapon po. God bless po. See you next Sunday. Good.